Hello mga mamshi and mga kabatir. Ayan, for today's video ay sasagutin natin yung tanong na libre ba dito sa Canada ang hospitalization? Ang sagot po natin dyan ay oo. Except po sa cosmetic surgery and dental. Hindi po yun covered. As long na citizen ka or permanent resident ka dito sa Canada, ayun, covered naman yung the rest ng hospitalization. Yun ang napakaganda talaga dito sa Canada. And by the way guys, so for today's video ay eto na po yung pupunta na tayo ng hospital. Kasi nagli-labor na tayo this time guys. So carry pa lang natin yung sakit kaya nakakakuha pa tayo ng mga videos. Pero hindi po tayo nakakuha ng mas marami kasi ayun na, kasi sariling sikap natin yung mga videos kaya konti lang din yung mapapakita natin. At least ipapakita ko sa inyo guys kung gaano kaganda yung hospitalization dito. Dito sa Canada kahit biglaan talaga emergency na mga nganaka, wala kang gamit, okay lang. Kasi lahat ay ipoprovide ng hospital yon. Yung gatas ng bata, diaper ng bata, even yung napkin mo ay provide din nila. So napakaganda, di ba? So ayan guys, samahan nyo ko. Medyo masakit na din talaga yung aking tiyan dito. So nag-labor ako around ng 11 PM ng 6. Ang due date ko ay 7. So ayan, inabot na kami ngayon nandito. 7 AM na ngayon ng umaga, pupunta kami ng hospital. So, ayan, tara samahan niyo ko guys. At eto na nga, nandito na kami sa hospital. Ayan, nililibang ng daddy niya yung anak ko kasi naiinip na siya. Ayan, medyo masakit na siya dito pero 3 cm pa lang. Kaya nag-decide sila na pauwiin muna kami. And ayan, mas pinili kong umuwi muna at makapagpahinga sa bahay and babalik na lang kami. Eto na nga mga mamshi, nakabalik na kami dito sa hospital around 2 PM. So, this time 6 cm na siya. And mabilis lang din naman yung process niya hanggang 10 cm. So, nailabas namin si baby around ng 10:30 PM na siya from 11 ng September 6 to 10:30 PM ng September 7. At eto na nga po, so worth it na rin yung paghihirap natin. So, matagal-tagal din yung pag-labor natin, halos 24 hours. And eto na ang ating baby girl. Ayan, thank you Lord. So, medyo mahirap yung sa akin kasi CS po ako dun sa aking firstborn. And the second is, tinry talaga nating i-normal. And hindi naging madali kasi syempre hindi naman tayo papayagan kung hindi tayo natin kaya. So nagdaan po ako sa mga non-stress test kung talagang kakayanin ng katawan ko. And kaya inilaw nila ako na i-normal to. So kaya naman. And naipasa ko naman yung non-stress test nila. And ayan, so tinatawag na VVAC dito yung kapag cesarean ka tapos ino-normal mo dito sa Edmonton, pero sa different province iba rin yung tawag nila, pero dito sa Edmonton ay tinatawag na VVAC. So successful yung ating normal. So napakagaling na team nila. So meron akong 2 nurse, meron akong 2 doctors. So nag-isa pang rescue yung isa pang doctor na nag-vacuum kay baby. Binacuum siya kasi medyo nagpo-push tayo 2 hours na and talagang tinry na natin yung best natin na ma-push talaga. So kaya tinry nilang i-vacuum and so far so good naman, successful naman, okay naman yung head ni baby and eto na siya guys. Ayan, so worth it naman yung ating pag-push talaga. Ayan, thank you Lord for another blessing talaga. And ayan, ganun kaganda dito sa Canada. Ayan, so ayan, wala akong yung mga pambalot na yan ay sa hospital yan, yung diaper ng bata, yung gatas ng bata, lahat sa kanila. At eto na guys, ito yung first na kain natin dito sa hospital. Ito yung breakfast natin. So lahat prepared talaga nila yan, pati pagkain ng pasyente. So ayan, ilang araw din tayong nag-stay dito. 3 days din tayong nanatili dito. Medyo natagalan tayo kasi sa normal supposed to be hindi ganun tatagal. Medyo nahirapan akong umihi
kasi dapat may ipasa mo yung tatlong ihi nila ng 200 ml, pero hindi kaya kasi wala talaga akong ihi. And yung jaundice ni baby is mataas yung ano niya, yung test niya, kaya talagang medyo natagalan kami mag-stay dito sa hospital. Inabot din kami ng 3 days. So, eto naman yung another ng set ng lunchtime natin. So, ayan, mga healthy food naman binibigay sa atin. And, ayan, napaka-ganda dito talaga kasi ayan, hindi mo na sila poproblemahin. May pagkain ka na, may mga gamit ka na. So, lahat talaga provide nila. Yun yung napakaganda dito sa hospital. And yung mga ganitong priority talaga nila yung mga buntis, yung mga baby. Talagang hindi na kami naghintay. Pero dahil sa sobrang busy ng batch na to, ng baby na to, halos puno talaga yung hospital delivery. Ayan, wala ka ng choice na pumili ng private o normal room. So, kahit ano na lang ibigay nila sa'yo. Okay lang din naman kahit regular room yung makuha mo kasi halos same lang din naman. Yun nga lang may ka-share ka sa room, okay lang din. At eto na nga guys, so pupuntahan namin ang aming big boy sa kanyang tita April. So 3 days din siyang nag-stay doon. Ayan, buti na lang napakabait ng aming big boy. Ayan, so doon nag-stay siya. Kawawa naman pero wala kaming choice kasi bawal siyang mag-stay sa hospital. And wala namang kaming ibang relatives na pwedeng mag-alaga sa kanya. Buti na lang meron akong sobrang bait na kaibigan. Ayan, so pwede siyang mag-stay doon. And hindi rin siya nag-work kaya nasa bahay siya. Ito yung first time nang makita niya yung kanyang baby sister, in denial pa rin siya. So, ayan, ayaw niyang tingnan yung baby. And eto yun guys, nakakatuwa lang din kasi napakabait na bata. Ilang araw din siya na nandun. Nag-stay siya doon na talagang hindi namin siya pwedeng i-stay sa hospital kasi bawal talaga. And ayan siya, nakita niya yung baby sister niya. So, nakakatuwa lang din kasi mabait yung batang to. Ayan. Thank you, Madam April and Manong Chef. Ayan, pag-ampon mo sa aming big boy. Ayan. So, thank you guys for watching. Ayan, so ito lang yung mai-share ko sa inyo. Wala akong masyadong video sa hospital kasi nga syempre sariling sikap ko yung video. And syempre hindi tayo makakuha kasi syempre tayo in pain yung natin eh. So wala na talaga tayong time para kumuha. Ito lang na-share ko sa inyo. Yun yung kagandahan dito sa Canada. Yan, thank you guys for watching. See you in the next video. Bye!